Magandang gabi po mga kaibigan. So ito po, meron po tayong natanggap na panel gauge ng Innova. So ang courier po niya ay J&T. Ito po, shoutout po kay Boss Freddy. So si Boss from ano po ito? From Oriental Mindoro. Okay, Calapan City. Calapan City, Oriental Mindoro. Sir Freddy, salamat po sa inyong tiwala. So mga kaibigan, ito po ay panel gauge ng Innova at ito po ay papatay lang po natin siya ng ilaw. No? Wala naman po siyang any problem kundi yung ilaw lang po niya ay malabo. So kaya kailangan lang po natin palitan at lalagyan din po natin ng kaunting touch ng ibang kulay. Okay, so i-check mo po muna natin, no? Ayan, okay. So kung titingnan nyo, medyo malabo na po yung kanyang plastic cover. Pero so far, wala naman ako nakikitang any damage. Okay, so tanggalin po natin siya. No? Okay, dahan-dahan lang po kung gusto nyo magtanggal nito at linisin. Dahan-dahan lang nyo tanggalin kasi po ito po ay medyo malutong na kasi katagalan na rin po siya. Okay, mamaya tatry natin linisin yan. Baka sa loob lang yung dumi. Okay? So, yan. Tanggalin natin din itong pangalawang cover niya. Panel guard. Okay. Yan. Yan, okay. Tapos, ito, tatanggalin natin to, no? Pero bago nyo tanggalin to, lagyan nyo ng marking ito. Itong mga nibet kung saan siya nakatapat. Okay, para pagkabit ninyo, doon po itatapat. Kasi itong lalo na itong temperature at saka yung fuel, naka-offset po yan. Hindi siya tapat dito sa guhit. Naka-offset siya ng bahagya. Ito naman nakatapat lang sa zero itong dalawa. Itong KMH at saka RPM. Okay, saglit lang at tanggalin ko lang yung kunin ko lang yung pantanggal. Yo. Ayan, okay, tanggalin na po natin ito, no? Dahan-dahan lang po sa pagtanggal yan kasi may mga cases po nasisira yung motor. Kaya kailangan medyo maingat po kayo. Minsan nababali din to. Kaya gumamit kayo ng matigas na pantungkab. Yan. Okay. Yan. Itong gitna, malapit siya dun sa LCD. Baka pagtungkab ninyo magbiyak to. Kaya konting ingat lang din. Tanggalin na natin ito. Okay. Ayan. Tapos ito, tanggalin natin ito. Cover sa likod. Okay. I-inspection po muna natin bago natin i-repair para at least makita ng customer natin na walang anything na problema yung gauge. Okay. So, yan. Okay. Okay. Dahan-dahan lang pagtungkap nito kasi ito very brittle to, madali itong mabasag. Kaya konting ingat lang dun. Pagkain natin siya. Okay. So ayan, no, may itim na nga yung mga LED, palitin na. So sige. Okay, balikan ko po kayo, no, mga kaibigan, after ko magawa. But then, ihasapak din po natin siya sa sasakyan para at least makita ninyo na kung ano po yung resulta niya. Sige po. Go. Okay na po ito mga kaibigan. So napagtan na po natin ng mga LED. So ito po yung tinanggal natin para at least makita ninyo. Okay, ito po siya. Ito may itim na po siya. Talagang pundido na po siya. Ito yung bago, ang layo niya ng kulay. Yan.
kulay itim na siya. Yan. So, tingnan po natin. No? Pag pinailo po natin yan, sobrang liwanag na yan. Bukan natin. 1, 2, 3. Yan. Okay. Yan, no? Liwanag na. Hindi ko lang siya matagalan na Ayan, liwanag na. Okay na po yan. Tapos ito, as requested ng customer, nilagyan natin ng high temp na film para magkaroon siya ng touch ng ibang kulay. Ayan, tingnan niyo, kakailig. Ang ganda niya na. Ayan, no? Yan na po yung resulta niya pag naikabit na po sa gauge. Ayan, ganda na. Okay. Ayan, kakabit na po natin to. Then, by tomorrow, pwede na po itong i-ship. Ayan. Ingat na po sa pagkakabit. Pero bago niyo ikabit, make sure linisan niyo muna mabuti yung mga lalagyan ng gauge ninyo. Yung lalagyan ng board. Para sigurado po na kasi bihira naman siyang baklasin. Kailangan malinis niyo po siya ng maayos. Okay, saka medyo ingat lang po sa pagkakabit kasi baka mamaya biglang mabali yung gitna. Mahaba pa naman yan. Ayan. Okay na yan. Tapos yung LCD, ingat din po dito sa LCD. Ang LCD nito ay brittle. Parang babasaging baso lang yan. Pagka yan yung nahulog nyo, wala. Yun. Saka pagkakalapat nyo, kailangan sakto dun sa butas. Kasi pagka hindi, ano na yan, masisira. Magka-crack. Or kaya masisira yung kanyang pin. Okay. Yan, kabit nyo na po ito. Yun, dapat na. Sakto. Tapos, screwdriver niya. Yes, no. Ayan. Kabit na natin ito. Dalawa lang naman yung screw niya sa likod. Kaya hindi kayo mahirapan dyan. Ayan, okay na. Okay. Tapos ito, punasan nyo lang yung ibabaw. Yung likod kasi napunasan ko na yun. Ayan. Okay. Ayan. Good. Tapos ito, yung needle. Yung gaya naman nabanggit ko, mga kaibigan, kung saan po siya nakatapat, nakatapat yung lalagyan nyo ng palatandaan. Ito kasi kabisado ko na po ito, kaya medyo alam ko na po. Okay. So, yan. Yung dalawang maliit na needle, dito po yan sa temperature at saka sa gas. Ayan, ibawan nyo lang ng konti. Huwag nyo sobrang baon kasi baka mamaya hindi na siya makaipot kasi dumikit na yung kanyang needle dito sa plastic. Tapos yung pinakamahaba dito sa gitna sa yung H. Okay, tapat nyo na sa zero. Ayan, okay. Yun, no? Medyo nasayad. Kaya kailangan iangat lang natin ng konti. Ayan. Okay. Kasi pag sumobrang sayad naman yan, hindi yan makakagalaw. Ayan. Tapos itong medium size, ito naman sa RPM. Ayan. Tapat na sa 0. Ikot nyo lang, double check nyo kung may nasayad. Okay, pag wala, hindi na siya.
Automatic na magkakalibrate po yan kapag naikabit niyo po sa inyong sasakyan. Ayan. Okay, yan. Sakto na. Sakto na. Yung offset lang ng konti. Iangat lang natin. Okay. Para sakto siya dapat sa 0. Kung meron mo konting adjust, very minimal lang naman. Ayan. Okay. Okay na daw. Pagit na natin ito. Secondary cover niya. Bilisan niyo muna mga kaibigan. Okay. Ayan. Tapos ito, linisan nyo rin po ng acrylic cleaner para kumintag. Okay. Ayan. Para mawala yung mga alikabok. Ayan. Ayan. Okay. Dito lang siya dito. Yun. Yan. Okay na to. Yan. So, Sir Freddy, maraming salamat po from customer natin from Calapan City, Oriental Mindoro. So mga kaibigan, yung details po ng aking mga repair ng gauge, check nyo lang po doon sa description ng bawat vlog ko. Naandun po kung saan ako nagsiservice, cellphone number, at kung paano ako makontak. So muli, maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta. Thank you. At bukas po ito yung mapapaship na. Thank you po.